Si Zenos ay isang mahirap na ulila at manggagamot na pinalayas sa kanyang grupo dahil sa kawalang silbi. Pero nang magbukas siya ng sariling klinika, napagtanto niyang isa pala siyang srank na manggagamot at handa nang ipagsapalaran ng lahat para sa kanyang mga pasyente. Nagsimula ang lahat sa kaharian ng Herzath, kung saan mahalaga ang mga manggagamot sa ekonomiya, kaya tanging mga lisensyadong manggagamot lamang ang pinapayagang magtayo ng klinika. Pero sa mas malalim na bahagi ng slums, may isang walang lisensyang manggagamot, si Zenos, na may ilegal na klinika para sa mga halimaw. Matapos suriin ang isang pasyente, sinabi ni Zenos sa kanyang magandang katulong na si Lily na pupunta siya sa isang bahay. Kaya't sinabi ni Lily na bumalik siya agad para ma-demolish ang kanyang mga pisngi. Oo, boy, habang wala si Zenos, tatlong magagandang demihuman na kalaban ang dumating, nakita ang gwapong doktor at nagsimula ng away sa isa't isa para sa kanyang makapangyarihang zinger. Nang mapansin ang gulo, dumating si Lily at galit na sinabi sa kanila na ito ay isang komunistang tahanan kaya't lahat ay dapat makakuha ng makapangyarihang zinger ni Zenos. Dapat ako, hindi siya. Samantala, natapos ni Zenos ang kanyang trabaho ng maaga at pauwi na siya nang makita ang isang monster girl na nakaluhod sa sakit. Bago siya makatulong, may isang bastos na maharlika na dumating at tinanong siya kung bakit hindi siya nagtatrabaho. Tinawag siya ng babae bilang master at sinabi na sumasakit ang kanyang tiyan kaya't pumunta siya sa klinika. Lalo itong nagalit sa lalaki kaya't sinimulan niyang saktan ng babae, sinasabing hindi dapat bumisita sa klinika ang isang alipin. Habang hinahatak ng lalaki ang babae, nagpa siya si Zenos na sundan sila para tiyakin na okay siya. Di nagtagal, nakarating sila sa isang sementeryo kung saan pinakawalan ng lalaki ang kanyang inner Ronaldo at sinipa ang babae na parang bola bago sinabi sa kanya na wala siyang makakain kung hindi siya magtatrabaho. Biglang nagalit ang babae at inatake ang maharlika na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanya. Ilang sandali, dumating si Zenos at nagmamakaawa ang lalaki sa kanya na iligtas siya sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang rogue slave girl. Bigla, inatake sila ng babae. Pero mabilis na umaksyon si Zenos at iniiwasan ang kanyang atake. Muli niyang pinilit si Zenos na itapon ang babae. Pero sinabi niya na siya ay isang manggagamot kaya't hindi siya naniniwala sa pagkuha ng buhay ng iba. Galit na sinabi ng maharlika kay Zenos na hindi sulit iligtas ang buhay ng isang alipin na nagbigay kay Zenos ng flashback sa kanyang traumatic na nakaraan nang tratuhin siyang parang subhuman ng mga taong tinawag niyang kaibigan. Bigla, naghagis ang babae ng malaking bato kay Zenos pero madali niyang na-deflect ang atake gamit ang magic na nagulat sa lalaki dahil hindi pa siya nakakita ng manggagamot na gumagawa ng ganoon. Habang nagsimula silang makipaglaban, napansin ni Zenos na mas mabilis ang babae kaysa sa karaniwang halimaw. Kaya't itinapon niya ito laban sa gusali para mapabagal siya. Nagbigay ito kay Zenos ng sapat na oras para suriin ang babae at nang malaman niyang siya ay sinapian ng espiritu, mabilis niyang pinalayas ang espiritu at ginamot ang kanyang nabaling binti. Nakita ito ng maharlika at inutusan si Zenos na gamutin siya. Pero sinabi niya sa masamang tao na kailangan niyang magbayad ng isang bag ng barya at ang alipin. Ayaw mamatay, nagbayad ng ayaw ng lalaki kay Zenos at matapos ang paggamot, mabilis siyang umalis. Isang oras ang lumipas, nagising ang alipin, at nalaman na si Zenos ang kanyang bagong master, kaya't ipinakilala niya ang sarili bilang Till, pero sinabi ni Zenos na mas interesado siyang makita kung ano ang nasa likod ng kanyang plot armor. Nang marinig ito, nagtataka si Till kung siya ay papaluin ng isang matabang sausage. Pero sa kanyang gulat, sinuri siya ni Zenos at sinabi na sumasakit ang kanyang tiyan dahil hindi siya nakakapag-utot. Matapos gamutin si Till, sinabi niyang oras na para magbayad siya at ipinakita ang mapa ng isang lugar. Nakilala ni Till ang lugar at sinabi kay Zenos na maaari siyang dalhin doon. Pagdating nila, tinulungan niya si Zenos na hanapin ang mga halamang gamot na hinahanap niya. Pagkatapos, sinabi ni Zenos kay Till na nabayaran na niya ang utang niya at pinunit ang kontrata ng alipin. Kaya mula ngayon, ang buhay niya ay para sa kanya na. Naapektuhan, sinabi ni Till kay Zenos na mamumuhay siya ng buong buo at balang araw, bibisita siya sa kanya. Matapos maghiwalay kay Till, bumalik si Zenos sa kanyang underground clinic kung saan sinalubong siya ng kanyang cuddle crew na masayang tinanggap siya ng pagkain. Ngunit, hindi palaging ganito ang buhay ni Zenos dahil lumaki siya sa kalye at walang pamilya hanggang isang araw, may adventurer na nagngangalang Astin ang dumating at kinuha siya sa kanyang grupo. Puno ng pasasalamat sa pagkakataon, nagpasya si Zenos na mag-aral ng healing magic para matulungan si Astin. Ngunit isang araw, tinawag siya ni Astin at inihagis ang isang gintong barya sa kanya bago sinabi na hindi na siya kailangan. Nagulat, tinanong ni Zenos si Aston kung nagbibiro siya, ngunit ang mayabang na tomato head ay sinabi kay Zenos na kinuha lang siya sa grupo dahil gusto niya ng human shield. Ngunit ngayon na sila'y malakas at sikat na,
hindi na siya kailangan. Walang ibang magawa, lumabas si Zenos para maghanap ng matutuluyan kung saan nakita niya ang isang maliit na elf girl na inaabuso. Ngunit nang siya'y tumanggi, aksidenteng nasugatan siya ng abuser. Ano ang ibig mong sabihin? Nang sandaling iyon, pumasok si Zenos at nag-alok na bilhin ng elf girl at pumayag ang mga ganid na baboy dahil hindi na siya kapaki-pakinabang sa kanila. Pagkaalis nila, mabilis na ginamot ni Zenos ang babae na nagulat at tinanong siya kung siya si Jesus. Ipinakilala ni Zenos ang kanyang sarili at bilang kapalit, sinabi ng babae na ang pangalan niya ay Lily. Matapos malaman na walang mapuntahan si Lily, napagtanto ni Zenos na sobrang liit niya na kailangan lang niya ng isang popcorn, kaya dinala niya siya sa isang lokal na restaurant at umorder ng pagkain para sa kanya lamang dahil hindi kayang bumili ng 2 mangkok ng sopas ng broke loser. Nang sandaling iyon, pumasok ang isang lalaki sa restaurant na may sugatang braso at agad na tumulong si Zenos. Matapos sabihin sa kanya na may malalim na sugat siya, binigkas ni Zenos ang salitang heal na agad na nagpagaling sa kanyang braso. Ang lalaki ay labis na nagulat at tinanong si Zenos kung siya ang mabuting kambal ni Kay Yaru. Pagkatapos noon, nagbayad ang lalaki kay Zenos at umalis, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan. Dahil ito, ang unang pagkakataon na kumita siya mula sa kanyang mga kapangyarihan. Tinanong niya si Lily kung okay lang na tumanggap siya ng pera para tumulong sa mga tao at sinabi niya na talagang normal lang iyon. Matapos makuha ang kumpirmasyon mula kay Acuity, inanunsyo ni Zenos na magbubukas siya ng underground healing clinic. Gayunpaman, alam ni Zenos na ang isang broke orphan ay hindi makakakuha ng lisensya, kaya dinala niya si Lily at dumating sa isang abandonadong bahagi ng bayan kung saan madali siyang makakapagpatakbo ng ilegal na negosyo. Pagkakita sa isang sirasirang mansyon, sinabi ni Zenos kay Lily na ito ang perpekto para sa kanyang clinic, ngunit siya'y nanginginig sa takot at sinabi kay Zenos na ang mga abandonadong lugar ay puno ng mga nakakatakot na wraith. Ngunit sinabi ni Zenos kay Lily na mas mabuti ang patay kaysa sa broke, at sa gayon, pumasok sila. Bigla, may lumitaw na mainit na wraith at tinakot si Lily. Ngunit tahimik na nagdasal si Zenos, magpagaling at inipit ang wraith sa isang lugar. Sinabi niya kay Lily na nakapag-slim siya ng 1,000 wraiths noong siya ay naglalakbay kasama si Astin at ang kanyang grupo. Pagkatapos, humarap kay Wraith, sinabi ni Zenos na maaari silang lahat mamuhay ng mapayapa. Ngunit nagalit si Wraith na si Carmela at inatake si Zenos muli. Gayunpaman, madaling na-deflect ni Zenos ang atake dahil ang healing magic ay epektibo laban sa mga patay. Matapos ang isa pang walang kabuluhang atake, sumuko si Carmela at sinabi kay Zenos na maaari niyang kunin ang first floor, ngunit ang second floor ay para lamang sa kanya. Isang buwan ang lumipas, nalinis ni Zenos ang lugar at kahit na nagtahi ng nurse outfit para kay Lily upang makakuha ng mga customer. Isang araw, nagpakita ang lalaking nabaril dati kasama ang kanyang kapatid na si Sofia, na may pangit na sugat sa kanyang braso. Habang sinisiyasat ni Zenos ang sugat, sinabi niya kay Sofia na ang magic gun na ginamit sa kanya ay may espesyal na lason na nagpapabulok sa laman sa paligid ng kanyang braso. Matapos suriin ang problema, sinabi ni Zenos kay Sofia na kailangan niya ng 1,000,000 barya para putulin ang kanyang braso, na ikinagalit niya dahil siya si Sofia ang tornado. Nang marinig ni Zenos ang pangalan, agad niyang naisip na nakaupo siya kasama ang isa sa 3 boss ng ilalim ng lupa. Bukod dito, may reputasyon si Sofia sa pag-slim ng mga ganid na mga ngalakal kaya naintindihan ni Zenos kung bakit siya galit. Gayunpaman, tahasang sinabi ni Zenos kay Sofia na wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon dahil hindi na siya magtatrabaho ng libre muli. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, tinanong ni Sofia kung bakit siya naniningil ng ganun kalaki. Kaya't inihayag ni Zenos na pagkatapos putulin ang kanyang braso, siya ay gagawa ng bago para sa kanya, na karaniwang tumatagal ng maraming oras. Nagulat si Sofia dahil hindi siya nakarinig ng healer na kayang mag-regenerate ng mga bahagi. Samantala, nalito si Zenos sa kanyang reaksyon dahil inisip niyang lahat ng malalaking healer ay kayang gawin ang ginagawa niya. Sa kabila ng kanyang mga pagdududa, umakyat si Sofia sa operating table at pinanood habang nagsumon si Zenos ng scalpel mula sa wala. Naguluhan si Sofia at tinanong kung ano ang ginagawa niya at sinabi ni Zenos na kaya niyang lumikha ng mga talim gamit ang kanyang mana, na muling nagulat kay Sofia dahil kahit si Lady Tsune ay hindi kayang gumawa ng ganitong bagay. Matapos ang pagputol, nakatuon si Zenos sa paggawa ng bagong braso para kay Sofia na nangangailangan ng maraming katumpakan at mana. Nang matagumpay ang operasyon, sinabi ni Sofia kay Zenos na siya ay walang iba kundi isang Diyos. Sa sandaling iyon, nagpakita si Carmela at natakot si Sofia. Pagkatapos,
Tahasang sinabi ni Zenos na nakatira siya kasama ang isang wraith, at sa pagkakataong iyon, sinabi ni Carmela kay Zenos na umaasa siyang mabibigo siya upang maslim siya ng kapatid ni Zofia. Huminga lamang si Zenos at sinabi sa kanyang mga bisita na huwag mag-alala kay Carmela dahil siya ay isang malaking malambot sa kalooban. Ito ay nagpasaya kay Carmela at sinabi niya kay Zenos na mula ngayon, ipadadala niya ang kanyang mga kasapi sagang sa kanyang klinika para sa paggamot. Isang linggo ang lumipas, naghanda si Lily ng tsaa para sa lahat, ngunit matapos masunog ang kanyang dila, bumalik si Carmela sa kanyang silid. Sinabi ni Lily kay Zenos na salamat kay Zofia, marami silang pasyente. Sumang-ayon si Zenos kay Lily at ipinagpalagay na ang faction ni Zofia ay tiyak na nakikilahok sa maraming digmaan laban sa ibang mga gang sa slum. Habang nasa gitna ng kanyang pangungusap, bumukas ang pinto at pumasok si Linga, ang leader ng gang ng mga werewolves. Agad na nalaman ni Zenos kung sino si Linga dahil siya ang dahilan kung bakit naubos ang pera ng kanyang ama at wala nang natira sa pagsusugal. Nang tanungin ni Zenos si Linga kung ano ang gusto niya, sinabi niya na hindi niya matalo si Zofia dahil patuloy na pinapagaling ni Zenos ang mga kasapi ng kanyang gang. Bago makapagsalita si Zenos kay Linga, nagmadali siyang putulin ang kanyang ulo pero agad na inactivate ni Zenos ang kanyang depensa na nag-neutralize sa lahat ng atake niya. Nang makabawi sa pagkabigla, inutusan ni Linga ang mga werewolf na sirain ang klinika. Habang ginagawa nila iyon, biglang dumating si Carmela at handang saktan ang lahat para sa pagsira sa kanyang tahanan. Pero sinabi ni Zenos na huminto siya dahil ayaw niyang may masaktan at nag-aatubiling bumalik si Carmela sa kanyang silid. Ngunit, inisip ni Linga na ang buong eksena ay si Zenos na nag-uutos sa Wraith. Nalabis na humanga sa kanya, kaya siya'y lumuhod at humingi ng tawad sa pagiging bastos sa kanya. Ilang araw ang lumipas, may isang orc na dumating sa klinika at napabuntong hininga si Zenos sa inis, alam ang susunod na mangyayari. Sinabi ng orc kay Zenos na ito ay tungkol sa kanyang boss, si Lowo na agad na nakilala ni Zenos bilang pangatlong leader ng slums na umangat sa kapangyarihan matapos magbenta ng mana stones. Kaya, bago pumayag na tingnan si Lowe, tinanong ni Zenos ang orc kung makatarungan ang kanyang boss. Agad na sinabi ng ogre kay Zenos na si Lowo Wei ang pinakamatalinong tao na kilala niya na nagbigay sa kanya ng ginhawa. Naalala niya kung paano nagbigay ng mga regalo si Zofia at Linga at inayos ang paligid ng klinika para sa kanyang kaginhawaan. Kaya pumayag siyang ipagpatuloy ang kaso at tinanong ang ogre kung bakit hindi kasama si Lowo Wei. Bilang tugon, inihayag ng ogre na ang kanyang klinika ay puno ng mga lizardmen at werewolves. Kaya't hindi magiging matalino para kay Lowo Wei na pumasok sa teritoryo ng kaaway. Nauunawaan ang sitwasyon. Tinanong ni Zenos ang orc kung seryoso ang kalagayan ni Lowo Wei at sinabi niya na hindi siya makabangon. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, tumayo si Zenos at sinundan ang orc papunta sa isang yungib kung saan sinalubong siya ni Lowo Wei na nagsabing narinig niya ang marami tungkol sa kanya. Ngunit, sa halip na matuwa, nakaramdam si Zenos ng inis dahil ayaw niyang masira ang kanyang ilegal na klinika. Tinanong ni Luo Wei si Zenos kung maaari niyang sabihin kung bakit hindi siya makabangon mula sa kanyang upuan at nagtataka si Zenos kung ito ay dahil sa sobrang saya niya sa likod. Ngunit, ayaw na masaktan ng mga orc dahil sa pag-insulto sa kanilang boss, nagpasya si Zenos na suriin si Luo Wei sa pamamagitan ng pag-scan sa kanyang tiyan. Nagulat si Misty Kamasala at sinabi niyang hindi karaniwan para sa isang healer na suriin ang pasyente mula sa malayo. Muli, nagulat si Zenos dito dahil hindi niya maisip kung paano ang ibang healer ay nagpapagaling sa kanilang mga pasyente. Hindi alintana ang lahat, nakatuon si Zenos kay Luo Wuwei at sinabi sa kanya na may mana stone sa loob ng kanyang tiyan. Sinabi ni Luo Wuwei kay Zenos na tama siya at talagang kinain niya ang mana stone na akala niya ay isang rice ball. Nainis sa kanyang ugali, nagpasya si Zenos na umuwi hanggang sa ibinulgar ni Luo Wuwei na ang mana stone ay sasabog sa loob ng kanyang tiyan kung siya ay aalis sa kanyang upuan. Bukod dito, nagpasya ang kanyang mga tauhan na mamatay kasama niya. Matapos malaman ni Zenos ang lahat, tinanong niya si Luo Wuwei kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Kaya sinabi niya na nais niyang ihandog ang lahat ng kanyang yaman sa kanya dahil alam niyang libre ang pagtrato niya sa mga ulila. Habang inihagis ni Luo Wuwei ang susi kay Zenos, tinanong niya siya kung siya ba ay kamakailan lang ay nalunok ang mana stone. Nang siya ay nag-confirm, mabilis siyang gumawa ng hiwa sa loob ng kanyang tiyan at inalis ang mana stone. Labing-labing humanga si Luo Wei sa kanyang kakayahan kaya sinabi niya kay Zenos na simula ngayon, poprotektahan siya ng mga orc na lalong nagpainis kay Zenos dahil ayaw niyang makialam sa mga ito. Ngayon sa kasalukuyan, nahuli ni Zenos si Lily na nakakunot ang noo at tinanong siya kung bakit siya malungkot kaya sinabi niya na ayaw niya sa mga patuloy na pagbisita ni Luo Wei, Linga at Zofia. Nang marinig ito,
Umamin si Zenos na madalas siyang binibisita at habang iniisip ang dahilan, sinabi ni Carmela na dahil lahat sila ay may gusto sa kanya. Sumasang-ayon si Lily sa Wraith pero sinabi ni Zenos kay Carmela na mali siya. Samantalang, inamin ni Lily na labis siyang nababahala sa ibang mga masamang tao dahil sila ang may lahat ng plano habang siya ay parang patag na tabla. Ngunit agad na siniguro ni Carmela kay Lily na mayroon siyang katawan na magugustuhan ng lahat ng bilyonaryo. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Zenos na magkakaroon ng laban sa pagitan ng lahat ng gang para sa kanyang sausage, na ikinainis ni Zenos dahil gusto lang niyang magpagaling ng tao ng tahimik. Mamaya sa tanghali, nagtipon-tipon ng mga masamang tao sa isang arena para ayusin kung sino ang dapat mamuno sa slums. Bago ang laban, dumating sina Zenos at Lily at sinabi niya sa kanila na hindi siya narito para pigilan sila, kundi talagang gusto niyang maglaban sila hanggang sa masiyahan. Habang nakatingin si Lily kay Zenos ng naguguluhan, masaya ang ibang mga babae, naniniwala silang may approval sila mula kay Zenos. Sinabi ni Zofia sa kanyang mga kalaban na sinumang makaligtas sa laban ay makakakuha ng pipi ni Zenos. Nang marinig ito, tinanong ni Lily si Zenos kung talagang ibibigay niya ang kanyang sausage sa mananalo, kaya sinabi niya sa kanya na hindi ibebenta ang kanyang V-card. Maya-maya, nagsimula ang laban at pagkatapos ng ilang oras ng pagsipa at pagsuntok, napagtanto ng mga goons at kanilang mga boss na anuman ang gawin nila, agad na gumagaling ang kanilang mga sugat. Sa sandaling iyon, inihayag ni Zenos na pinapagaling niya ang lahat na nagulat sa madla dahil walang healer na kayang magpagaling ng maraming tao ng sabay-sabay. Dahil dito, napagtanto rin nila na hindi matatapos ang laban habang sinasabi ni Zenos na patuloy siyang magpapagaling at sisingilin sila para sa kanyang hirap. Nang marinig ito, nagsimula ng tumawa ang mga babae dahil napagtanto nilang nakakatawa ang kanilang alitan. Nang makita ang lahat na nagtatawanan at nagbibiro, sinabi ni Lily kay Zenos na marahil kaya niyang ayusin ang mga issue sa pagitan ng North at South Korea. Pagkatapos, inihayag ni Zenos na sinabi ng kanyang mentor na ang pinakamahusay na uri ng healer ay yaong nagpapabuti sa mundo. Labing-labing humanga si Lily kaya inamin niya ang kanyang nararamdaman. Ngunit akala ni Zenos na gusto siya ni Lily bilang nakatatandang kapatid na nagpasadlak sa kanya. Samantala, sa Royal Capital, umabot sa mga tainga ng kumander ang balita tungkol sa alyansa ng mga werewolf, orc at lizardman. Nabahala siya rito, tinawag niya ang kanyang kasamahan, si Krishna, at ipinaliwanag na ang katatagan ng kaharian ay nakasalalay sa mahigpit na sosyal na hierarchy. Kaya kung ang mga mababang uri ay magsimulang magkaisa, maaari nilang hamunin ang otoridad ng aristokrasya at banta sa umiiral na kaayusan ng kaharian. Inihayag niya na isang misteryosong ikatlong partido ang responsable sa pagdadala ng tatlong faction na magkakasama, kaya siniguro ni Krishna sa kumander na agad niyang mahuhuli ang taong iyon. Ilang araw ang lumipas, dumating si Zafia sa klinika na may ibang sugat at sinabi kay Zenos na inatake siya ni Vice Commander Krishna habang sinusubukan niyang magnakaw mula sa isang aristokrat. Nang marinig ito, sinabi ni Zenos sa genderbender na si Robin Hood na kalmahin ito habang iniisip ni Carmela na si Krishna ay parating para sa kanya. Pero tinanggihan ito ni Zenos, naniniwala na hindi mag-aaksaya ng oras ang isang royal knight sa kanya. Nang gabing iyon, si Krishna ay nag-iimbestiga sa slums at nagulat sa kung gaano ka-friendly ang lahat. Pagkatapos, binalaan niya ang isang lizardman na sabihin sa kanya ang tungkol sa taong nag-ayos ng slums. Ngunit sinabi niya sa kanya na umalis. Bigla, lumitaw si Zofia. Kaya tumakbo si Krishna dahil ayaw niyang madapuan ng mga lizardmen. Nang siya ay nasa mas ligtas na distansya, nagtataka si Krishna kung paano gumaling ng napakabilis ang sugat ni Zofia. Nadapa siya sa klinika ni Zenos at habang nagtatanong siya kung paano makakalabas, lumitaw si Lily na may dalang tsaa. Nang mapansin ang kanyang mga tainga ng elf, inilabas ni Krishna ang kanyang magic gun at binaril si Zenos. Habang natatakpan si Zenos ng purple na usok, nagmamadaling tumulong si Lily na naguguluhan si Krishna dahil akala niya ay inagaw ni Zenos si Lily, pero mabilis na sinabi ni Lily na nagkakamali siya dahil si Zenos ang nagligtas sa kanya mula sa diddlers. Pagkarinig nito, humingi ng tawad si Krishna kay Lily at inamin na ang tanging depekto niya ay ang kanyang masamang ugali. Nang sandaling iyon, tinawag ni Zenos si Krishna at sinabi na pangit din ang kanyang pag-target sa baril na nagulat sa kanya dahil sigurado siyang nadapuan niya si Zenos. Sinabi ni Zenos kay Krishna na pinrotektahan niya ang sarili gamit ang depensibong mahika na nagpasabik kay Krishna. Kaya tinanong niya si Zenos kung siya ba ay isang bihasang salamangkero na nag-aral ng mahika. Nang ibinunyag ni Zenos na kumuha siya ng mga klase sa mahika mula sa isang Indian YouTuber, medyo nakarelax si Krishna at ipinakilala ang sarili. Nang marinig ang kanyang pangalan, nagulat sina Zenos at Lily habang si Carmela ay nagtatawa, alam niyang tama siya. Di nagtagal,
Ibinunyag ni Krishna kay Zenos na narito siya para hulihin ang taong nag-ayos ng matagal ng alitan sa pagitan ng tatlong pangkat sa slums. Pero sinubukan ni Zenos na pigilan si Krishna na magsalita ng labis, pinapaalala sa kanya na dapat ay nasa isang lihim na misyon siya. Ngunit bilang tugon, sinabi ni Krishna kay Zenos na mukhang mapagkakatiwalaan siya, kaya't hindi siya nagmamalasakit. Nagbuntong hininga si Zenos habang sinabi ni Krishna na naniniwala siyang ang tagapamagitan ay isang demonyo, dahil wala nang ibang paliwanag kung paano niya naayos ang ganitong seryosong problema. Bago pa lumala ang sitwasyon, sinabi ni Zenos kay Krishna na dapat siyang bumalik sa kanyang misyon. Pero nagmamatigas ang tanga na manatili dahil sobrang pagod na siya para magtrabaho. Sa huli, sinabi ni Zenos kay Krishna na maaari siyang matulog sa spare bed, habang si Lily ay naghahain ng tsaa para ipakita kay Krishna na ang waifu spot ay occupied na. Pagkatapos noon, umupo siya sa kandungan ni Zenos at pinapapat siya habang si Carmela ay nagtatawa sa sarili. Sinabi niya kay Zenos na sinusubukan ni Lily na ipaalam kay Krishna na hindi siya makakasali sa harem ni Zenos. Samantala, nadismaya si Lily nang mapagtanto niyang hindi pinapansin ni Krishna ang kanyang mga pagtatangkang makuha ang atensyon, kaya't flirtatiously sinabi niya kay Zenos na hindi siya papayag na makatulog siya ngayong gabi. 2 oras ang lumipas. Ilang oras ang lumipas, si Lily na mas mabigat ay mahimbing na natutulog kaya tinakpan siya ni Zenos ng kumot at bumalik para makipag-usap kay Krishna. Nang makita siya, tinanong ni Krishna si Zenos kung may alam siyang manggagamot na nakatira dito at kayang mag-regenerate ng mga bahagi ng katawan. Bago makasagot si Zenos, ibinunyag ni Krishna na tanging mga top-tier na manggagamot o mga santo lamang ang kayang gumawa nito. At napagtanto ni Zenos na hindi matalino na sabihin kay Krishna ang tungkol sa kanyang healing magic. Tinanong niya si Krishna kung bakit siya nagtatanong ng mga ganitong bagay, kaya't sinabi niya na nag-away sila ni Zofia at sigurado siyang nag-iwan siya ng seryosong sugat sa kanyang braso na magiging hadlang, pero nang makita niya si Zofia sa slums, ayos na ayos ang kanyang kamay. Matapos marinig ito, nanahimik si Zenos, kaya't binago ni Krishna ang paksa at muling nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang pagkasabik na mahuli ang masamang tagapamagitan. Kaya, sa kanyang pagka-curious, tinanong ni Zenos si Krishna kung bakit ayaw niyang makakita ng kapayapaan sa slums, at ibinunyag niya na ang kanyang ina ay dati nang nag-aalaga sa mga mahihirap na talunan ng slum. Ngunit isang araw, siya ay natagpuang pinatay. Sa investigasyon, nalaman ni Krishna na isang pulubi ang pumatay sa kanyang ina dahil gusto niya ang kanyang singsing sa kasal. Mula noon, nagkaroon siya ng malalim na galit sa slum at nagtrabaho ng mabuti upang maging pangalawang komander ng mga kabalyero. Sinabi niya kay Zenos na tinawag siyang Iron Rose ng mga tao dahil hindi siya ngumiti mula ng araw na natagpuan ang bangkay ng kanyang ina. Kinabukasan, umalis si Krishna para mag-imbestiga at habang wala siya, dumating si Zofia kay Zenos na may ibang sugat. Pagbalik ni Krishna, agad niyang itinutok ang baril kay Zofia at Zenos na sinubukang ipaliwanag na mali ang lahat. Nang marinig ito, sinabi ni Carmela kay Zenos na parang siya ay isang naglolokong asawa, habang sinabi ni Lily kay Krishna na naligaw lang si Zofia at humingi ng direksyon kay Zenos. Sa kasamaang palad, hindi naniwala si Krishna at hiniling kay Zofia na ibulgar ang pagkakakilanlan ng mapanlinlang na tagapamagitan. Nang magtaka sa akusasyon, tinanong ni Zofia si Krishna kung alam niya na ang negosyo ng pagkaalipin ay pinapatakbo ng isang aristokrata. Nang marinig ito, tinawag ni Krishna si Zofia na isang medyo matabang sinungaling na nagsasabing hindi gagawa ng ganitong kasuklam-suklam ang isang maharlika. Ngumiti si Zofia at sinabi kay Krishna na alam niyang hindi siya makikinig sa mga katulad niya, na nagpagalit kay Krishna kaya't hiniling niya kay Zofia na ibigay ang pangalan ng aristokrata. Sinabi ni Zofia kay Krishna na ito ay si Calendar na lalo lamang nagpatawa kay Krishna at sinabi niyang si Calendar ay isang kagalang-galang na tao na mahilig sa pagtuturo sa mga ulila. Nagbigay si Zofia kay Krishna ng malungkot na ngiti at sinabi na hinuhusgahan niya ang mga tao batay sa kanilang katayuan, habang ang tagapamagitan ay hindi humuhusga at nag-aalala lamang sa pagtulong sa kanila. Sa huli, sinabi ni Zofia kay Krishna na mali ang kanyang pananaw sa katarungan dahil naniniwala siyang tanging mga tao mula sa slum ang may kakayahang gumawa ng masama. Dahil dito, nagalit si Krishna at itinaas ang baril upang barilin si Zofia, ngunit mabilis na iningatan siya ni Zenos gamit ang kanyang katawan at sinabi kay Krishna na siya ang tagapamagitan. Tumanggi si Krishna na maniwala kay Zenos, ngunit sinabi sa kanya na dahil nakikipagsabwatan siya sa mga demi-human at sa tagapamagitan, hindi na siya mananatili sa kanya. Maya-maya, dumating si Krishna sa mansyon ni Calendar upang tingnan kung totoo ang sinasabi ni Zofia. Habang masayang ipinapakita ni Calendar ang paligid kay Krishna, nagiging sigurado siyang nagsisinungaling si Zofia hanggang sa magpasya siyang tingnan muli ang mansyon.
Ngunit sa pagkakataong ito, sinabi niyang pupunta siya sa banyo upang makapag-imbestiga. Hindi nagtagal, nakatagpo si Krishna ng isang nakatagong balon na nagdala sa kanya sa isang cellar kung saan natagpuan niya ang maraming ulila na nakalakip. Bago niya sila mailigtas, inatake siya ni Calendar gamit ang isang magic gun habang si Krishna ay malapit nang makita ang perlas na pintuan. Dumating sina Zofia at Zenos upang iligtas siya. Nang makita sila, sinabi ni Calendar na walang sinuman ang magmamalasakit kung burahin niya ang mga basurang talunan tulad nila. Habang nagpapaputok, gumamit si Zenos ng depensa magic na labis na nagpagulat kay Calendar at agad siyang nakiusap para sa awa. Gamit ang limiter sa baril, pinaputok ni Zenos ang matabang maharlika na nag-iwan sa kanya na nakasuot lamang ng kanyang Tarzan-themed na underwear. Pagkatapos, tinanong niya si Krishna at nakita niyang siya ay medyo sugatan. Habang sinisimulan niyang i-regenerate ang mga bahagi ng katawan niya, napagtanto ni Krishna na hindi nagsisinungaling si Zenos tungkol sa pagiging tagapamagitan. Sinabi niya kay Zenos na siya ay isang bayani habang siya ay isang kabiguan. Ngunit pinaalala ni Zenos kay Krishna na isinugal niya ang kanyang buhay para sa mga ulila at iyon ang nagpapabihis sa kanya bilang isang tunay na bayani. Sa kalaunan, sinabi ni Zenos kay Zofia na panahon na para bumalik sila sa mga anino at habang nagbabalik, tinanong siya ni Krishna kung bakit siya iniligtas. Kaya't sinabi niya sa kanya na gusto niyang sirain siya at kunin ang lahat ng kanyang pera, na sa wakas ay nagpatawa kay Krishna. Palaging nangangarap si Astin na maging isang malaking adventurer. Kaya isang araw, pumunta siya sa slum upang makahanap ng perpektong alipin na gagawa ng mga libreng gawain para sa kanya. Matapos makita si Zenos, tinanong niya ito kung gusto nitong maging adventurer, ngunit sumagot ang mahirap na talunan na hindi makakapag-adventurer ang mga tao mula sa slum. Alam ni Astin na totoo ito, pero sinabi niya kay Zenos na bibigyan siya ng pagkakataon na umangat. Tinanong niya si Zenos kung marunong ito ng mahika at nang malaman niyang marunong ito ng simpleng healing magic, napatawa si Astin dahil tanging mga aristokrata lang ang pinapayagang matuto nito. Gayunpaman, dahil gusto pa rin niya ng libreng alipin, kinuha niya si Zenos sa ilalim ng kanyang pakpak, pero habang sila'y sumisikat, nainis si Astin kay Zenos at inisip na isa lamang itong pasakit. Sa katotohanan, si Zenos ang nag-aalaga sa kanyang mga sugat sa laban. Sa huli, pinatalsik ni Astin si Zenos dahil akala niya na masama ang tingin sa kanya ng mga tao dahil sa isang talunan mula sa slums. Sa kasalukuyan, dumating si Astin at ang kanyang grupo, ang Golden Phoenix, sa isang kuweba para manghuli ng mga fire foxes at ialok ang kanilang mga balahibo bilang regalo sa isang aristokrat na si Fennel. Sa kumpiyansa, pumasok sila sa kuweba at agad na inatake ng mga fire foxes na nagbigay sa kanila ng matinding pagkatalo. Matapos ang isang sitwasyon na halos mamatay, nagalit si Aston sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanilang kahinaan sa kuweba. Bilang tugon, sinabi ng kasamang si Guile kay Aston na sa tingin niya, hindi sila nasaktan noon dahil kay Zenos at sa kanyang mga kapangyarihang magpagaling. Gayunpaman, tumanggi ang Kokitometo na maniwala dito at imbes ay iminungkahi na kailangan nilang maghanap ng bagong healer na hindi mula sa slums. Pagkalipas ng 10 araw ng pagpapagaling, bumalik si Astin at ang kanyang grupo ng mga asno sa kuweba kasama ang isang healer na si Omen. Bago ang malaking laban, tinanong ni Omen si Astin kung bakit sila kumuha ng B-rank healer samantalang sikat ang Golden Phoenix sa paglabas mula sa mga laban na walang sugat. Gayunpaman, bilang tugon, bastos na sinabi ni Astin kay Omen na mag-focus siya sa kanyang trabaho at patunayan sa kanya na kaya niyang maging bahagi ng kanyang grupo. Pagkatapos nito, pumasok sila sa kuweba kung saan agad silang inambush ng mga fire foxes. Dahil dito, tinamaan ang magi ni Astin na si Andres ng isang fireball. Habang sinusubukan niyang labanan ang mga halimaw, nagtataka si Astin kung bakit parang mabigat ang kanyang katawan nang sabihin ni Omen na kailangan nilang talikuran ang misyon o mamamatay si Andres. Sa huli, nag-atubiling tinawag ni Astin ang misyon at lahat sila'y umalis, kung saan nagalit siya kay Gile dahil sa pagiging mahina. Gayunpaman, sinabi ni Omen kay Astin na ginawa ni Gile ang kanyang makakaya upang protektahan sila gamit ang kanyang defense magic na lalo pang nagpasiklab kay Astin kaya't sinabi niyang mabilis na ibalik ang katawan ni Andres. Nagtataka sa hinihingi ni Astin, sinabi ni Omen na tanging mga elite healers lamang ang makakapag-ayos kay Andres na nagulat sa tanga habang nagsisimula na siyang mapagtanto na pabagsak ang kanyang sitwasyon mula nang patalsikin niya si Zenos. Kaya, sa pagkamausisa, tinanong niya si Omen kung posible bang may isang elite healer na walang lisensya. Sinabi ni Omen na hindi ito narinig na nangyari dahil ang isang tao ay nagiging healer lamang kung sila ay dumaan sa mga taon ng pagsasanay at edukasyon. Matapos marinig iyon, pinaniwalaan ni Astin na si Zenos ay wala ng iba kundi isang magsasaka. Ilang araw ang lumipas, sinabi ng butler ni Fennel kay Astin
na siya ay nabigo sa kakulangan ng kanyang pagsisikap at inutusan siyang huwag nang muling magpakita sa kanilang pintuan. Habang nag-aalala, sinabi ni Aston sa butler na nabigo silang dalhin si Lord Fennel ng regalo dahil sa isang traitor na si Zenos. Naguguluhan, tinanong ng butler si Aston kung sino si Zenos at mabilis niyang napagtanto na hindi niya ito nairehistro sa kanyang grupo dahil sa mababang katayuan nito. Kaya't mabilis siyang humingi ng tawad sa butler at nagmakaawa para sa isang pangalawang pagkakataon. Pagkatapos, tinanong ni Guile si Astin kung paano nila matatalo ang mga Firefoxes kung kulang sila sa mga kasapi. Ipinahayag ni Astin na ibabalik niya si Zenos, na tiyak na sabik nang makasama sila muli. Kinabukasan, umasok si Aston at Guile sa slums upang hanapin si Zenos. Gayunpaman, dahil masyadong malaki ang slums para sa kanilang paghahanap mag-isa, nagpasya silang humingi ng tulong mula sa 3 pinakamalalakas na gang sa lugar. Pagpasok sa teritoryo ng Lizardmen, nakilala ni Aston si Sofia at naisipang isama siya sa kanyang harem bago niya sabihin na hanapin si Zenos. Nagsimula nang tumawa si Sofia nang malaman niyang siya ang nagpatalsik kay Zenos, kaya't sinabi niyang umalis na si Aston dahil mas may importante ng ginagawa si Zenos. Dahil sa nasaktan ang kanyang ego, nagalit si Aston kay Sofia hanggang sa napalibutan siya ng mga tao niya, handang salakayin siya sa utos ni Sofia. Sa kabutihang palad para kay Aston, pinayagan siya ni Sofia na umalis bago pa man maging marahas ang sitwasyon. Maya-maya, nakarating sila sa teritoryo ng Lingos at nang malaman niyang sino sila, sinabi ni Linga kay Astin na dapat silang ma-reincarnate bilang mga ipis sa banyo dahil sa ginawa nila kay Zenos. Matapos insultuhin ni Linga, pumunta si Astin at Guile para humingi ng tulong kay Lowo Wei, ngunit tulad ng dati, sinabi niyang umalis na sila. Paglabas, naguguluhan sina Astin at Guile kung bakit lahat ng 3 leader ng demi-human gangs ay nai-inlove kay Zeno. Bigla, nakita ni Guile si Zenos at tumakbo si Astin papunta sa kanya. Sinabing nandito siya para kunin siya. Sa simula, akala niya'y hahalikan ni Zenos ang kanyang mga paa bilang pasasalamat, kaya nang sabihin nito na hindi siya interesado, nagulat si Astin. Napansin ang kanyang pangangailangan, sinabi ni Zenos kay Astin na makakatulong siya sa mga misyon kapag siya'y libre, ngunit may kapalit itong malaking halaga. Nagalit si Astin sa ugali ni Zenos, kaya't sinabi niyang wala siyang lugar sa slums, hanggang sa makita niyang lahat ay lumalapit kay Zenos na may pagmamahal at paghanga. Sinabi ni Zenos kay Aston na hindi na siya babalik at umalis na lalong nakasakit sa pride ni Aston, kaya tumakbo siya para salakayin siya. Dumating si Krishna at pinigilan si Astin bago sinabi kay Zenos na pupunta siya para makita siya. Nakita silang nag-uusap, nagtataka si Astin kung bakit ang Vice Commander ng Royal Knights ay magiliw kay Zenos na isang magsasaka. Bago makuha ni Krishna si Astin, tumakbo na siya, nangakong dadalhin si Zenos pabalik kasama niya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng pulong si Zenos kasama ang kanyang mga kasama at sinabi nila sa kanya na mukhang desperado si Astin na makuha siya sa kanyang grupo. Nang marinig ito, sinabi ni Carmela kay Zenos na mag-ingat dahil maaaring kumuha si Astin ng mga tao mula sa Underworld Guild na gagawa ng kahit ano para sa tamang halaga. Nang gabing iyon, habang nag-uusap sina Zenos at Carmela, narinig nila ang kaguluhan sa labas at nang tingnan, nakita ni Carmela ang isang golem na nagdudulot ng kaguluhan sa slums na nagulat sa kanya dahil ang mga golem ay isang anyo ng nawalang demonyong mahika. Ilang oras kanina, nakilala ni Aston ang isang misteryosong lalaki na tinawag ang sarili niyang guide at sinabi sa kanya na nais niyang maghiganti kay Zenos at sa kanyang mga kasama. Agad na naisipan ng guide ang kaso at tinanong si Aston kung ano ang ginawa ni Zenos sa kanya para gawin ang mga hakbang na ito. Nang malaman ng lahat, sinabi ng magnanakaw kay Aston na mukhang loser siya na walang kaibigan at kaya siya nagustuhan ito. Pagkatapos, naglabas siya ng isang bato at sinabi kay Aston na matagal na siyang gustong subukan ito at ngayon ay mayroon na siyang magandang pagkakataon. Sa kasalukuyan, nagdudulot ng kaguluhan ang golem sa slums at nagmamadaling lumapit ang mga babae ni Zenos para pag-usapan ang estratehiya dahil labis na nasugatan ang kanilang mga tao sa pag-atake. Agad na nagtrabaho si Zenos gamit ang spell na High Heal na agad na nagpapagaling sa lahat. Gayunpaman, labis siyang nagalit sa mga pangyayari habang sinabi kay Carmela na gusto lamang niyang umuwi at matulog. Sinabi ni Carmela kay Zenos na hindi titigil ang sitwasyon hanggat hindi natutupad ng golem ang utos ng kanyang amo na nangangahulugang sisirain nito ang buong slum area kung iyon ang utos ng kanyang amo. Habang nagagalit si Zenos, sinabi ni Carmela na hindi pangkaraniwan para sa isang golem na umiral sa panahong ito dahil sila ay mula sa panahon kung kailan umiiral ang itim na mahika at mga demonyo. Walang ibang pagpipilian, inanunsyo ni Zenos na siya ay lalaban sa golem at agad na nagboluntaryo ang mga babae para tumulong sa kanya sa kabila ng kanyang mga babala. Kaya, sumuko siya at tinanong si Carmela
kung may paraan para pabagsakin ang Ugly Stone. Sinabi ni Carmela kay Zenos na dapat niyang itutok ang atake sa core, kung hindi ay patuloy na magre-regenerate ang golem. Pero, akala ng ganid na baboy, kung sirain niya ang core, hindi na siya makakabenta nito sa eBay ng $2 dollars. Pinabayaan ang kanyang mga hangal na isip. Sinabi ni Zenos sa kanyang grupo na umatake sa golem habang siya'y sumusuporta. Habang nagmamadali ang mga babae patungo sa batong halimaw, pinahusay ni Zenos ang kanilang liksi gamit ang mahika kaya't naging magaan sila sa kanilang mga paa. Pero dahil matagal na siyang hindi nakipaglaban, nahirapan siyang tulungan ang mga babae sa simula hanggang sa naisip niyang kailangan niyang lumapit sa kanila. Inutusan niya silang basagin ang mga binti ng golem para masira niya ang core nito. Habang sumusunod sa mga utos ni Zenos, napansin ng mga babae na hindi nila inisip na makikipaglaban sila ng magkasama, pero dahil kay Zenos, maaari na silang umasa sa isa't isa. Nang basagin ng trio ang mga binti ng golem, nagpanik si Carmela at sinabi kay Zenos na may isang batang babae na nagtatago sa isa sa mga abandonadong bahay. Sinubukan ni Zenos na iligtas siya bago bumagsak ang golem sa kanya, pero huli na dahil bumangga ang golem sa bahay. Nang lumabas ang alikabok, nakita ni Zenos na pinoprotektahan ng golem ang batang babae na nagulat sa lahat dahil imposibleng gumawa ng ganito ang isang golem. Habang sinusuri ni Zenos ang golem, napagtanto niyang si Astin ay nakulong sa loob nito na nagpapaliwanag kung bakit niya pinrotektahan ang bata. Samantala, tinitingnan ng guro ang sitwasyon mula sa malayo at ngumisi matapos makita ang ekspresyon ng pagkaunawa sa mukha ni Zenos. Lumalabas na, pinagsama ng baliw ang isang magic stone sa katawan ni Astin para buhayin ang golem. Habang pinapanood ang eksena, puno ng kasabikan ng guro, habang iniisip kung mawawalan ng katinuan si Zenos pagkatapos patayin ang kanyang dating kasama para iligtas ang maraming buhay. Sa labanan, sinabi ni Zenos sa mga babae na lumikas sa lugar dahil gusto niyang makipag-usap kay Astin ng mas personal. Nang subukan ng mga babae na sabihin sa kanya na hindi ito matalino, sumang-ayon si Zenos sa kanila at sinabi na minsan sinabi ng kanyang master na ang isang healer ay hindi dapat nasa unahan. Pero ngayon, babasagin niya ang patakarang iyon para kay Aston. Nang marinig ito, sumang-ayon ang mga babae na igalang ang nais ni Zenos at lumikas sa eksena. Habang muling nagre-regenerate ang golem, tinawag ni Zenos si Astin at tinawag siyang makasariling salot para sa ginawa niya sa kanya. Gayunpaman, inihayag niya na minsang sinabi sa kanya ni Gaia na ang dahilan kung bakit sobrang abala si Astin sa pera ay dahil namatay ang kanyang kapatid na babae matapos hindi niya kayang bayaran ang gamot nito. Habang nagsisimulang bumagsak ang golem, tinawag ni Zenos ang kanyang scalpel at sinimulang atakihin ang golem hanggang sa maabot niya ang katawan ni Astin. Nang makita ang kanyang pangit na mukha, sinabi ni Zenos kay Astin na ito na ang huli nilang pagkikita bago niya siya hiwain. Habang pinapanood ang eksena, tinawag ng guro ang pagtatapos na isang pagkabigo dahil hindi siya umaasang papatayin ni Zenos si Astin ng ganun kadali. Nang malapit na siyang umalis, napansin niya na si Zenos ay sabay na nagpapagaling at sinisira ang magic stone na nakadikit sa katawan ni Astin. Labis siyang humanga dahil alam niyang kung masyadong marami ang hiwa ni Zenos, maaari niyang patayin si Astin. Ngunit kung hindi siya maghiwa ng sapat, patuloy na magre-regenerate ang magic stone hanggang muling maging golem si Astin. Nang magkamalay si Astin, tinanong niya si Zenos kung bakit siya gumagawa ng ganito para iligtas siya. Inihayag ni Zenos na mayroon siyang dalawang dahilan. Una, binigyan siya nito ng gintong barya na tumulong sa kanya na iligtas si Lily at nagbukas sila ng klinika ng magkasama na nagbago ng kanyang buhay. Pangalawa, siya ay isang healer na naniniwala sa pag-save ng lahat. Dahil dito, tuluyan ng winasak ni Zenos ang magic stone sa loob ni Astin. Nang bumalik siya sa dati, humingi ng tawad si Astin kay Zenos. Sinabing ginamit niya ang iba at siya'y ginamit din sa pinakamasamang paraan. Nang makita ni Zenos si Astin na nakaluhod sa kahihiyan, nagpasya siyang gumawa ng bagay na magbubura ng kanyang pagkakasala. Nagtipon ng mana sa kanyang kamay, sinuntok ni Zenos si Astin bilang kabayaran sa lahat ng pagtrato sa kanya. Isang oras ang lumipas. Ginising ni Krishna si Astin na dumating upang arestuhin siya sa kanyang mga krimen. Sinabi niya kay Astin na kinuha ni Zenos ang kanyang magic sword bilang pangalawang kabayaran, na nagpasakit kay Astin dahil wala na siyang natira sa mundong ito. Bigla, naghagis si Krishna ng gintong barya sa kanya at sinabi na galing ito kay Zenos, na nagpasimula sa kanyang pag-iyak. Samantala, sobrang pagod si Zenos na naglalakad siya pa uwi hanggang dumating ang kanyang mga kaibigan para suportahan siya. Pagdating niya sa bahay, naghanda si Lily ng tsaa para sa lahat habang nagpasya ang guro na mawala sa malalim na gubat, alam na balang araw ay muling makakasagupa niya si Zenos. Kinabukasan, sinabi ni Krishna kay Zenos na hinanap niya ang guro, ngunit wala ito.
Idinagdag ni Sofia na ang lalaki ay labis na kahina-hinala at mas gustong magtrabaho ng mag-isa, na hindi kakaiba para sa underground guild. Sinabi ni Krishna kay Zenos na dahil tinanggal ng guro ang kanyang mga bakas, hindi siya magpapakita sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, iniisip ng ibang mga babae na babalik ang guro upang saktan si Zenos, at dapat silang maging maingat dahil maaaring bumalik siya na may mas malaking plano. Di nagtagal, natagpuan ni Zenos si Krishna at ang mga demihuman na nagtatalo sa iba't ibang teorya, kaya't nagalit siya at pinalayas silang lahat. Samantalang nag-aagaw si Lily na imungkahi na pumunta sila sa hot spring para makabuo ng plano kasama si Zenos. Biglang dumating si Sofia. Pinutol ang sinasabi ni Lily, sinabi niyang dapat silang pumunta sa hot spring at umalis bago pa makapag-isip si Zenos. Biglang dumating si Linga, sinabi ang parehong bagay at tumakbo bago makasagot si Zenos. Isang segundo ang lumipas, dumating si Luo at bago pa siya makapagmungkahi ng parehong bagay, sumigaw si Zenos sa kanya na alam na niya ang sasabihin niya. Dahil dito, namula si Lo Wei habang nagsisimula siyang maniwala na siya ay nakatadhana kay Zenos. Samantala, si Lily ay nasa bingit ng pag-iyak dahil ang pagpunta sa hot springs na magkasama kay Zenos ay kanyang plano. Biglang dumating si Krishna at sinabi ni Zenos na manahimik siya dahil alam niyang mag-LARP siya tungkol sa parehong bagay. Nang bumisita sa kanya ang lahat, tinanong ni Zenos si Lily kung ano ang gusto niyang pag-usapan, ngunit siya'y nagalit at sinabing tapos na ang pagkakataon. Samantala, si Carmela ay masayang pinapanood ang buong eksena mula sa itaas, kaya't bumaba siya at tinukso si Zenos tungkol sa kung paano magkakaroon ng ikatlong digmaan sa kanyang mahabang umaga. Kinabukasan, nag-relax si Zenos sa hot spring. Napagtanto na tama ang mga babae sa mungkahi nilang ito. Biglang dumating si Sofia at agad na nagulat si Zenos nang makita siya. Walang kaalam-alam, sinabi niya kay Zenos na pagod na siyang maghintay sa kanya na gumawa ng unang hakbang, kaya't sasakay siya sa kanyang rocket launcher para ipakita na gusto siya. Nang atakihin ni Sofia si Zenos, biglang dumating si Linga at nagsimula silang magbanggaan tungkol sa karne. Samantalang nag-aagaw, tumayo si Lo Wei mula sa tubig at sinabi kay Zenos na oras na para subukan niya ang tsokolate. Habang nag-aaway ang mga demi-human, dumating si Krishna at pinalakas ang kompetisyon. Si Zenos, sa kabilang banda, ay sobrang pagod na sumigaw siya sa kanila na pumunta na sa pambabaeng paliguan. Samantalang, narinig ni Umen ang gulo at nagtataka kung may kultural na baliw na naglalakad. Nang sumulpot ang mga demihuman at si Krishna sa paliguan ng mga babae, nagulat si Oomen na makita silang magkakasama. Nang lumingon siya sa gilid, nakita niya si Lily na umiiyak dahil sa kakulangan ng dibdib hanggang mapansin niya si Oomen at ang kanyang patag na dibdib. Labis itong ikinatuwa ni Lily, kaya't ngumiti siya kay Oomen bago bumalik sa mainit na bukal. Nakita ang kalungkutan ni Lily. Siniguro ni Carmela na ang pagiging patag ay makatarungan at may mga tao talagang mas gustong may tasa. Habang nagpapasalamat si Lily kay Carmela sa kanyang mga magagandang salita, napagtanto ni Oomen na siya ay isang wraith at malapit na siyang gamitin. Nang sabihin ni Carmela na paalam at tumalon papunta sa seksyon ng mga lalaki. Kinagabihan, kumain ng hapunan si Zenos kasama ang lahat at bumalik sa kanyang silid na pagod na pagod. Nang makita ito, tinanong ni Carmela si Zenos kung ayos lang siya at inamin niya na nagpasimula ang mga babae ng laro ng pag-inom kung saan ang mananalo ay magkakaroon ng kakaibang gabi kasama siya. Pagod na siya sa pagprotekta sa kanyang V-card na ikinatuwa ni Carmela. Sinabi niya kay Zenos na dapat niyang sulitin ang mga sandaling ito dahil darating ang mga mahihirap na panahon. Nang baguhin ang paksa, tinanong ni Zenos siya kung paano siya nakalabas sa klinika at ipinaalam ni Carmela na sinaniban niya ang staff sa likod niya kaya siya nakarating dito. Habang sinusuri ang staff, tinanong ni Zenos si Carmela kung siya ay isang mangkukulam noon, ngunit sinabi niyang hindi niya naaalala ang kanyang buhay bilang tao at nakuha ni Zenos ang pahiwatig na ayaw niyang pag-usapan ito. Kinabukasan ng umaga, isang malakas na pagsabog ang gumising kay Oomin at nang nagmadali siya sa kusina, nakita niyang nakahiga ang kusinero sa sahig. Sinabi ng kanyang asawa kay Oomin na biglang sumabog ang mga magic stones habang nasa kusina ang kanyang asawa. Habang sinusuri ang mga sugat, sinimulan ni Oomen ang first aid. Ngunit sinabi sa mag-asawa na kailangan nilang pumunta sa Royal Hospital at kahit noon, maaaring hindi na siya makapagluto muli. Nang sumulpot si Zenos, madali niyang ginamot ang lalaki na nag-iwan kay Oomen na naguguluhan dahil walang healer ang makagagamot ng malubhang paso nang walang magic circles o incantations. Kinabukasan, nagbigay si Oomen ng mahabang ulat tungkol sa nangyari sa resort sa kanyang superior na si Becker. Matapos marinig ang lahat, sinabi ni Becker kay Oomen na dapat na lang nilang hayaan ang lalaki hanggang sa ipahayag niya na nakasuot ito ng pangit na itim na coat. Bigla itong nakakuha ng atensyon ni Becker, kaya sinabi niyang nagbago ang isip niya at nais na makilala ang lalaki. Sa puntong ito,
Tinanong ni Oumin kung paano nila mahahanap si Zenos at sinabi ni Becker na dapat silang magsimula ng investigasyon mula sa mga slums dahil naniniwala siyang maaaring hindi nakarehistro si Zenos bilang mamamayan. Nang gabing iyon, isang lizard man ang nagdala kay Becker sa klinika na nagbihis bilang isang may sakit na pasyente. Nang makita ang kanyang kalagayan, agad na sinabi ni Zenos sa lahat na lumayo dahil maaaring nakakahawa ang sakit. Habang sinisimulan niyang suriin si Becker, napagtanto niyang sira ang kanyang mga baga na karaniwang sintomas ng sakit na tinatawag na red lungs. Gayunpaman, nakakabahala ito kay Zenos dahil ang sakit ay dapat na nawasak na taon na ang nakalipas. Matapos marinig ang sapat, pinuri ni Becker si Zenos para sa kanyang tamang diagnosis at ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang elite healer mula sa Royal Hospital. Nang sumulpot si Oumin, pinagsabihan si Becker na huwag magkasakit para lang mahanap si Zenos. Nagbigay si Becker ng may kasalanang tingin kay Oumin bago ininom ang isang antidote na nagulat kay Zenos na natutunan na si Becker ang nakahanap ng lunas sa sakit na red lungs. Sinabi ni Becker kay Zenos na pumunta siya sa hood matapos malaman na may healer na nakasuot ng itim na overcoat. Ipinahayag ni Zenos na ang coat ay pag-aari ng kanyang guro na muling nagbigay interes kay Becker. Sinabi niya kay Zenos na sumama sa kanila sa Royal Hospital dahil may sensitibong problema silang hinaharap. Bago makasagot si Zenos, dumating ang mga babae at sinabi nilang may pulang bandila sa bubong. Agad na naisip ni Zenos na si Carmela ang nagbigay alam sa kanila dahil sinabi nilang babasagin nila ang mga buto ni Becker kung susubukan niyang kunin si Zenos. Nang marinig ito, pinuri ni Becker si Zenos sa pagdagdag ng iba't ibang lasa ng mga babae sa kanyang harem bago sinabi na handa siyang bayaran siya para sa misyon na ito. Bilang isang sakim na baboy, pumayag si Zenos at sinabi kay Becker na gusto rin niyang malaman ang tungkol sa kanyang guro. Ilang oras ang lumipas, dumating si Zenos sa Royal Hospital kasama sina Oumin at Becker. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng ganitong kahangahangang gusali, sinabi niya kay Becker na hindi siya makakapagtrabaho sa isang marangyang lugar dahil galing siya sa Ohio. Nang marinig ito, dinala ni Becker si Zenos sa kanyang opisina kung saan sasabihin na niya ang dahilan kung bakit siya kinuha. Pero pinutol siya ni Zenos at sinabi na alam niyang tungkol ito sa mga nawawalang tao. Sinabi ni Becker kay Zenos na kailangan lang niyang magmasid sa ilalim ng pagkukunwari bilang Zeno, isang healer na bagong balik mula sa ibang bansa. Nang tanungin ni Zenos si Becker kung ano ang mangyayari kung may mag-imbestiga sa kanya, tiniyak ni Becker na dahil may elite healer na sumusuporta sa kanya, walang mangahas na makialam. Pagkatapos, dinala ni Oumin si Zenos sa kanyang bagong dorm kung saan naghihintay na si Lily. Ipinahayag ni Oumin na nirehistro ni Becker si Lily bilang kanyang codependent na kapatid, kaya't maaari silang magkasama. Nang marinig ang salitang kapatid, nagmukhang nagtatampo si Lily at kalaunan ay sinabi kay Zenos na durugin ang kanyang mga cupcake. Gayunpaman, nagmamakaawa si Zenos kay Lily na itigil na ito dahil ayaw niyang tawagin siyang tagahanga ni Didi. Dumating si Carmela mula sa wala at sinabi kay Zenos na nandito siya para istorbohin siya. Humihingal sa takot, pinaalalahanan ni Zenos si Carmela na baka makita siya ng healer at mapansin siya. Ngunit sinagot ni Carmela na kung mag-aalala siya sa mga bagay na iyon, hindi siya makakapag-istorbo sa kanya. Kinabukasan sa mess hall, tinanong ni Oumin si Zenos kung kumusta ang mga bagay at sinabi niyang sinusubukan niyang makahanap ng paraan para makakuha ng lisensya. Habang ipinaliwanag ni Oumin ang proseso, sinabi ni Zenos na mukhang nakakapagod ito at mas gugustuhin pa niyang magpakamatay kaysa gawin ang lahat ng iyon. Pagkatapos, tinanong niya si Oumin na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga nawawalang tao at nagsimula siyang magsalita tungkol sa isang underclassman na si Afrod na tumulong kay Becker na bumuo ng lunas para sa red lungs. Nang marinig ito, nagtataka si Zenos kung si Afrod ba ay talagang ilalim ni Becker at iyon ang dahilan kung bakit siya desperadong hanapin siya. Biglang pumasok ang isang galit na boomer kasama ang isang grupo ng mga healer at ipinahayag ni Oumin na siya si Professor Goldrun, ang Vice Director ng Royal Hospital at isang Class 7 healer. Tinanong ni Zenos si Oumin na ibigay sa kanya ang chismis tungkol kay Goldrun at sinimulan niyang ipahayag na ang matabang boomer ang may pinakamalaking kapangyarihan sa ospital dahil ang direktor ay matanda na at hindi na makapag-function ng maayos. Bukod dito, mula nang pumasok si Goldrun sa kapangyarihan, ang mga tao na may mababang katayuan ay hindi nakakuha ng wastong paggamot dahil inuuna lamang niya ang mayayaman. Sa katunayan, may mga bulong-bulungan na si Goldrun ay naging Class 7 healer sa tulong ng ilang mga pangunahing maharlika. Matapos marinig ang tungkol sa madilim na propesor, sinabi ni Zenos na nais niyang umiwas sa kanya. Ngunit ipinahayag ni Oumin na si Goldrun ay isa sa mga suspek sa kaso ni Afrod, kaya't hindi niya maiiwasan ito. Lumabas na si Goldrun ay nagsimulang mag-scout kay Afrod para sa kanyang koponan, dahil nais niya ang lahat ng magagandang estudyante sa kanyang grupo. Noong panahong iyon,
Nagpa siya si Afrod na magtrabaho sa ilalim ni Goldrun at doon siya nawala. Ipinahayag ni Omen na si Goldrun ay nanumpa na hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Afrod, ngunit mukhang masyadong madilim ang lahat. Matapos ang lahat ng LARPing, tinanong ni Zenos si Omen kung paano siya mapapansin ni Goldrun at sinabi niyang mag-establish siya para ma-scout siya ni Goldrun. Nang sandaling iyon, may isang mayabang na bata na si Cresson na nangbuli kay Omen bago tumingin kay Zenos. Matapos sabihing huwag siyang maging kahiya-hiya para kay Becker, umalis si Cresson at sinabi ni Omen na isa lang siyang rando na naging mayabang matapos ma-scout ng team ni Goldrun. Sa klase, nagsimula ang bagong guro ni Zenos na pag-usapan ang mga undead na nagdala kay Zenos sa nakaraan nang siya'y namumuhay sa kalye at natututo ng healing magic sa kanyang guro. Mula sa simula, sabik si Zenos na patunayan ang sarili kaya't nagpraktis siya sa mga patay at palaging sinasabi ng kanyang guro na iwanan ang mga patay. Sa kasalukuyan, narinig ni Zenos ang guro na sinasabi sa lahat na ang isang nagsasalitang wraith ang pinakamakapangyarihang undead, kaya kung makatagpo sila ng isa, dapat silang tumakas agad. Nagulat si Zenos dahil mayroon siyang busty wraith sa kanyang harem. Nang sandaling iyon, sinabi ni Cresson sa buong klase na kaya niyang talunin ang 10 undead ng sabay-sabay at tinanong si Zenos kung kaya rin niyang gawin iyon. Kahit na kaya ni Zenos na talunin ang higit sa 50 undead, mapagpakumbabang sinabi niya kay Cresson na kaya niyang talunin ang 30 undead na nagulat sa lahat at nagalit kay Cresson. Mamaya, nagboluntaryo ang sobrang matalinong tanga na gumuhit ng healing circle at nang siya'y purihin ng guro, mayabang niyang sinabi kay Zenos na umakyat at gumuhit ng healing circle. Kahit na hindi gumagamit si Zenos ng healing circle, gumuhit siya ng isa na itinuro sa kanya ng kanyang guro. Nang makita ni Cresson ang bilog, sinimulan niyang pagtawanan si Zenos hanggang sa sinabi ng guro sa klase na hindi makapaniwala na si Zenos ang gumuhit ng isa sa mga pinakakomplikadong healing circle sa kasaysayan. Hindi nagtagal, umabot ang balita kay Goldrun. Gayunpaman, nang malaman niyang siya ay isang espesyal na estudyante, tinanggihan niya ang ideya na isama si Zenos sa kanyang team dahil gusto lamang niya ng mga taong may dugong maharlika. Nang sandaling iyon, isang mensahero ang nagsabi sa kanya na may grupo ng undead na umaatake sa mga tao sa sementeryo. Nang marinig ito, nag-assign si Goldrun ng maraming estudyante kasama si Zenos para tingnan kung talagang kaya niya. Nang gabing iyon, habang isa-isang hinaharap ni Cresson ang mga multo, gumamit si Zenos ng spell na tinatawag na High Heal at pinatalsik ang lahat ng undead ng sabay-sabay, na nagulat sa lahat. Gayunpaman, pinilit ni Cresson ang lahat na sabihin sa kanilang mga guro na siya ang gumawa noon. Nang siya'y humarap upang umalis, sinabi ni Zenos na hindi pa tapos ang laban nang lumitaw ang isang zombie king mula sa ilalim ng lupa na nagbigay takot sa lahat. Habang pinipilit ng ibang estudyante si Cresson na iligtas sila, sinubukan niyang lumaban, ngunit sa huli, nahuli siya ng zombie king at piniga siya tulad ng isang bote ng ketchup. Nakita ito, nag-cast si Zenos ng spell na tinatawag na Mega Heal na agad na nagpatay sa halimaw. Gayunpaman, sa halip na magpasalamat, bastos na sinabi ni Cresson kay Zenos na hindi siya humingi ng tulong. Matapos ang misyon, umuwi si Zenos at sinabi kay Carmela na nagkaroon sila ng maraming problema dahil sa kanya, dahil sa makapangyarihang undead. Tinanong ni Carmela si Zenos kung itatapon ba siya nito. Ngunit nang sabihin niyang mas gusto niyang kasama siya, tumahimik siya bago sinabi kay Zenos na siya lang ang gustong magkaroon ng wraith sa tabi niya. Kinabukasan, pinuri si Cresson ng katulong ni Goldrun dahil sa nag-iisang pagharap sa mga undead. Gayunpaman, hindi niya kayang tiisin ang peking papuri, kaya't sinabi niya sa katulong na si Zenos ang nag-alis ng mga undead at ng zombie king. Mamaya sa araw na iyon, binati ni Becker si Zenos dahil nakatanggap siya ng tawag mula sa grupo ni Goldrun. Habang iniisip ni Zenos na tapos na ang kanyang trabaho, sinabi ni Becker na kailangan niyang dumaan sa isang one-on-one na panayam kay Goldrun mismo. Isang oras mamaya, natagpuan ni Zenos ang kanyang sarili sa opisina ni Goldrun habang tinatanong siya ng mataba kung ano pa ang kaya niyang gawin bukod sa pagpapagaling. Nang sumagot si Zenos na siya ay isang healer lamang, nagmakaawa si Goldrun at sinabi na dapat siyang mangarap ng mas mataas dahil ang mga healer ay may malaking kapangyarihan sa kaharian na ito. Nagulat si Zenos sa narinig, patuloy na sinabi ni Goldrun na balak niyang sumali sa aristokrasya, ngunit kailangan niyang magkaroon ng mga talentadong tauhan. Humiling siya kay Zenos na iguhit ang healing circle na ginawa niya sa klase para masuri ang kanyang talento. Nang ibigay ni Zenos ang papel, nanahimik si Goldrun bago sinabi kay Zenos na maaari na siyang sumali sa kanyang lab simula bukas. Kinabukasan, pinapanood ni Zenos ang grupo ni Goldrun sa pasilyo nang hilahin siya ni Cresson at sinabi na utang niya sa kanya ang kanyang buhay. Nagpasalamat si Zenos kay Cresson at tinanong siya kung bakit siya gumawa ng malaking pabor.
Sinabi ni Cresson na gagamitin siya para makalapit kay Goldrun. Habang nagsisimula silang suriin ang mga pasyente, umusad si Zenos at nakita si Goldrun na gumagamit ng ibang healers para gamutin ang sprained ankle ng isang pasyente. Pagbalik sa kanyang lugar, tinanong ni Zenos si Crescent tungkol dito at sinabi niyang tinatawag itong health transfer magic kung saan ginagamit ni Goldrun ang buhay ng healer para gamutin ang kanyang mga pasyente. Kaya, kung may pasyenteng may malubhang pinsala, kailangan ni Goldrun ng mas maraming healer. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Zenos kung bakit maraming tauhan si Goldrun at sinabi ni Cresson na bahagi ito ng dahilan. Ngunit ang tunay na layunin ay makakuha si Goldrun ng sapat na boto para maging direktor ng Royal Hospital. Dahil masigla si Cresson, tinanong ni Zenos kung alam niya si Alfred at agad na nagalit si Cresson bago sinabi na iniimbitahan ni Goldrun ang lahat ng kanyang paborito sa isang espesyal na hapunan. Naimbitahan din si Alfred, ngunit pagkatapos ng hapunan, siya ay nawala ng walang bakas at labis na nadismaya si Goldrun. Kinabukasan, sinabi ni Zenos kay Becker ang lahat ng nangyari at bilang tugon, inutusan ni Becker si Zenos na maging paborito ni Goldrun upang makapasok sa mga hapunang ito. Nang biglang mahulog ni Becker ang lahat ng kanyang barya sa sahig at tinanong si Zenos kung anong barya ang pipiliin niya. Bronze, pilak o ginto? Bago makasagot si Zenos, dumating si Omen para kunin si Becker para sa isang pulong na nag-iwan sa kanilang pag-uusap na hindi natapos. Noong gabi, unti-unting pumasok ang mga demi-humans sa klinika ni Zenos upang amuyin ang kanyang boxers. Ngunit nang mapagtanto nilang pare-pareho ang ideya, nagpasya silang tulungan si Zenos sa pamamagitan ng pagpapanatiling maayos ang kanyang tahanan sa kanyang pagkawala. Kinabukasan, buong pagmamalaki sinabi ni Cresson kay Zenos na inaalagaan niya ang tuta ni Goldrun na nangangahulugang magkakaroon siya ng promosyon sa lalong madaling panahon. Umubo lamang si Zenos sa kanyang kabubuhan nang dumating ang isang pangit na lalaki na nagngangalang Bonds at pinagsabihan si Cresson na may higit pa sa buhay kaysa sa pagdila sa ari ni Goldrun. Nang umalis na siya, tinanong ni Zenos si Cresson kung sino iyon at sinabi niyang si Bonds ang dating unang katulong ni Goldrun dahil sila ay magkaibigan noon. Ngunit ngayon, si Bonds ay isang galit na lasenggo na walang ibang ginawa kundi ang pumuna sa mga tao. Biglang naghagis si Bonds ng bote ng alak kay Cresson na nagpagalit sa tuta ni Goldrun. Habang tumatakbo siya patungo sa daan, nahagip siya ng karwahe at nagdulot ng malubhang pinsala. Nang matakot para sa kanyang buhay, ginawa ni Cresson ang kanyang makakaya upang gamutin ang tuta, ngunit walang nangyari. Doon pumasok si Zenos at ginamit ang kanyang magic upang gamutin ang tuta na nagulat kay Cresson dahil walang bakas ng peklat o pasa. Pagkatapos ng gabi, naglakad sina Humin at Zenos kung saan sinabi niya kay Zenos na kung magaling siya, hindi sana siya dinala ni Becker sa gulo na ito. Habang sinisiguro ni Zenos, kay Omen nakikita siya ng milyon mula kay Becker, nagpasalamat siya sa kanya sa pagpapasaya sa kanya at pagkatapos ay sinabi na si Becker ay actually ang nakababatang kapatid ng kanyang ina kaya sila ay magkamag-anak. Sa kanilang pag-uusap, tinanong ni Omen si Zenos tungkol sa kanyang guro at sinabi niyang ang kanyang guro ay parang si Jiraiya ngunit hindi gaanong cultured. Nang sabihin ni Zenos na utang niya ang kanyang buhay sa kanyang guro, sumang-ayon si Omen at sinabi na ganun din ang nararamdaman niya kay Becker dahil siya ang nagturo sa kanya ng personal na nagresulta pa sa kanilang paghihiwalay. Ngayon, inaalagaan niya si Becker habang nag-aaral tungkol sa pag-iimbak ng gamot. Aminado si Ouman na nakabobored ang kanyang pananaliksik pero pinasaya siya ni Zenos sa pagsasabing mahalaga ang mga nakaboboring na bagay. Habang namumula si Ouman at nagpapasalamat kay Zenos, biglang tumakbo si Crescent papunta sa kanila at humingi ng tulong dahil delikado ang kanyang sitwasyon. Ilang oras kanina, nag-dinner si Goldrun kasama si Lord Fennel na nagsabi na may rashes ang kanyang anak sa mukha na lumalala araw-araw. Nang marinig ito, sinabi ni Goldrun kay Fennel na maaaring may sakit ang kanyang anak na tinatawag na odd face na labis na nagpagalit sa mayamang noble kaya't humingi siya ng tulong kay Goldrun. Pagkatapos ng dinner, bumalik si Goldrun sa kanyang opisina at nag-isip kung ano ang dapat gawin. Dahil kung siya ang mag-oopera sa anak ni Fennel, tiyak na magiging may peklat ang kanyang mukha. Kahit na maaari siyang gumamit ng maraming healer at ayusin ang mukha ng bata gamit ang health transfer. Ang problema ay ayaw ng anak ni Fennel na maraming tao ang makakita sa kanyang pangit na mukha. Sa kawalang pag-asa, nagpasya si Goldrun na maglaro kasama ang kanyang mahal na tuta pero sa kanyang paglabas, nalaman niya mula kay Bon na nagkaroon ng aksidente ang kanyang aso. Dahil dito, pinigilan ni Goldrun si Bon sa pader hanggang sa tiniyak ng lalaki na ayos lang ang kanyang anak dahil inayos siya ng dog sitter. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, nagmadali si Goldrun upang makita ang kanyang tuta at nagulat nang makita siyang nasa maayos na kondisyon sa kabila ng aksidente.
Sa kasalukuyan, sinabi ni Crescent kay Zenos at Omin na inutusan siya ni Goldrun na pagalingin ang anak ni Lord Fennel mula sa Oddface. Gayunpaman, hindi naiintindihan ni Zenos kung bakit nagpanik si Crescent dahil ang sakit ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng pagputol sa apektadong bahagi ng balat. Galit na pinaalalahanan ni Crescent si Zenos na ang mga peklat ay mag-iiwan sa batang mukhang parang nag-cosplay bilang Joker. Nang sabihin ni Zenos na siguraduhing walang peklat, nagalit si Crescent at sinabing siya lamang ang makakagawa ng ganoong bagay. Kaya, kinabukasan, sinamahan ni Zenos si Crescent sa opisina ni Goldrun kung saan sinalubong sila ni Lord Fennel na nagsabi na ang kanyang anak na si Charlotte ay nakasarado sa kanyang silid at tumatangging magpagamot. Nang dumating silang lahat sa mansyon, nakiusap si Fennel kay Charlotte na buksan ang pinto at papasukin ang mga healer pero matigas siyang tumanggi. Pumasok si Goldrun at sinabi kay Charlotte na kung hindi siya papayag, hindi nagaganda ang kanyang mukha. Gayunpaman, pinaghihinalaan ni Charlotte na may nag-utos kay Goldrun na higit pang saktan siya, kaya't sinabi niyang umalis na siya. Samantala, si Crescent ay may balak na gamitin ang katangahan ni Charlotte upang maging manugang ni Fennel, habang sinasabi kay Zenos na kapag pinagaling niya si Charlotte, magiging sobrang taas ng kanyang pagtingin sa kanya at halos magmamakaawa na siyang magpakasal. Sa halip na pigilan siya, lalo pang pinasigla ni Zenos ang kanyang delusyon sa pagsasabing ituloy lang niya. Kaya't ipinakilala niya ang sarili kay Charlotte. Pero sa sandaling marinig niyang assistant siya, tinawag siyang ingay at pinaiyak siya. Sinabi niya kay Zenos na si Charlotte ay isang babaeng walang tiwala at hindi mo dapat pagkatiwalaan ang mga ganitong babae. Tumingin si Goldrun kay Zenos at napagtanto niyang siya na ang oras upang kausapin ang mayabang na anak ng mayaman. Kaya't sinabi niya kay Charlotte na kung ayaw niya ng operasyon, ayos lang sa kanya na nagulat sa lahat. Hindi alintana ang kanilang mga reaksyon. Nagpatuloy si Zenos. Sinabing kung pababayaan niya ang sakit, magiging mukha na siya ng matandang babae. Nang malapit ng bugbugin ni Goldrun si Zenos, binuksan ni Charlotte ang pinto at sinabi sa kanila na handa na siyang makipag-usap. Ngunit sumigaw siya kay Goldrun na ayaw niyang magpa-opera, pero ayaw din niyang magmukhang matanda. Nakita ang kanyang tantrum. Naisip ni Zenos na gawing sequel ng Redo of Healer ang anime sa pamamagitan ng pagbibigay kay Charlotte ng parehong paggamot na ibinigay ni Keiyaru kay Princess Flare. Matapos magalit, tumakbo si Charlotte at nag-sign si Goldrun kay Zenos na habulin siya. Natagpuan niya si Charlotte na nakaupo sa labas kasama ang kanyang mga ibon at napansin na may sugat ang isa sa mga ibon. Sinabi ni Charlotte kay Zenos na tulad ng sugatang ibon na hindi na makakalipad, hindi na rin siya makakapag-party o mamuhay ng normal. Tinanong siya ni Zenos kung gusto niyang gumaling, pero sumigaw siya na wala ng paraan para makapag-normal na buhay. Sinabi pa niya kay Zenos na dapat siyang kausapin ng may respeto. Pero nang makita ni Charlotte na lumilipad na ang kanyang sugatang ibon, tumahimik siya. Habang sinasabi ni Zenos kay Charlotte na hindi siya nagmamalasakit sa dugong maharlika niya, nandito lang siya para pagalingin siya. Pagkatapos nito, pumayag si Charlotte sa operasyon, kaya pinatulog siya gamit ang gamot at inutusan ni Goldrun si Crescent na magsagawa ng operasyon. Ngunit nanginginig sa takot si Crescent, kaya sinabi ni Zenos na mag-relax siya at siya ang gagabay sa buong proseso. Pero sa operasyon, nagkaroon ng komplikasyon si Crescent at sinabi ito kay Goldrun na inutusan siyang putulin ang mga ugat sa paligid ng pinsala. Habang sinusunod ni Crescent ang utos, sumigaw si Goldrun sa kanya at sinabi kay Fennel na nagkamali ang kanyang tanga na katulong, kaya kailangan nilang dalhin si Charlotte sa Royal Hospital kung saan gagamitin niya ang health transfer magic para ayusin siya. Pero napagod na si Zenos sa maruming politika ni Goldrun, kaya sinabi niya kay Fennel na huwag mag-alala dahil aayusin niya si Charlotte dito mismo. Nagulat si Goldrun at sinabi kay Zenos na malaki ang sinasabi niya dahil napakahirap ng proseso ng pag-regenerate ng mga ugat. Agad na nagtrabaho si Zenos, inayos ang mukha ni Charlotte sa loob ng ilang segundo at sinabi kay Charlotte na magaling siya. Ilang oras ang lumipas, nagising si Charlotte at natuwa nang makita ang kanyang mukha na ganap na gumaling. Naalala niya ang sinabi ni Zenos na magaling siya at nahulog ang loob niya sa kanya. Kinabukasan, tumutulong si Zenos kay Woomin na magdala ng mga kahon ng mga eksperimento ni Becker nang biglang lumapit si Crescent at ibinalita na sila ni Zenos ay inimbitahan sa dinner party ni Goldrun. Nang marinig ito, pinuri ni Becker si Zenos na siya lamang ang inimbitahan sa party ni Goldrun sa ganitong kabilis na panahon. Nang gabing iyon, sinabi ni Goldrun sa kanyang mga bisita na malapit na siyang tumakbo para sa posisyon ng direktor at sa suporta ni Lord Fennel, tiyak na mananalo siya. Excited si Crescent nang marinig ito at sinabi kay Zenos na magiging richy-rich sila. Ngunit bilang tugon, sinabi ni Zenos na itigil na ang pagiging sobrang malapit sa kanya.
Matapos makakuha ng malamig na pagtanggap mula kay Zenos, pumunta si Cresson upang magpakitang gilas sa mga nakatataas, habang sinimula ni Zenos at Lily ang kanilang investigasyon kay Alfred. Lumapit si Zenos kay Bonds at tinanong kung narinig niya si Alfred, at lasing na ibinulalas nito na siya ay mabait na bata na hindi katulad ng ibang mga bata sa faction ni Goldran. Pero bigla siyang nagising mula sa kanyang pagkalasing at sinabi na hindi siya dapat magsalita ng masama tungkol kay Goldran dahil sa kanya ay nakakapag-live siya ng walang alalahanin. Habang umaalis si Bonds, bumuntong hininga si Zenos, iniisip na isa na namang tanga, hanggang sinabi ni Lily na ang kanyang spidey senses ay nagsasabi sa kanya na mas alam si Bonds kaysa sa sinasabi niya. Kumuha siya ng alak at sinabi kay Zenos na dapat nilang lasingin si Bonds para maibulalas nito ang lahat ng kanyang sikreto. Di nagtagal, nagsimula si Lily na bigyan ng mas maraming alak si Bonds, hanggang nag-alala si Zenos para sa kanyang atay at nagpasya na dalhin si Bonds para makakuha ng sariwang hangin. Pero sobrang lasing na ang matanda, kaya inisip niyang si Zenos si Goldran at sinimulang sabihin na masaya siya para sa kanya dahil sa wakas ay magiging malaking tao na siya. Idinagdag pa niya na maganda na nakabalik siya sa magandang loob ni Fennel na nagpasiklab ng kuryosidad ni Zenos. Pero bago siya makapagtanong pa, nawalan ng malay ang tanga, kaya nagpasya si Zenos na iwanan ang tanga sa labas para magpahinga. Pagbalik nila sa loob, naiinis si Zenos sa kakulangan ng progreso nang biglang lumitaw si Carmela at ibinulalas na nandyan siya sa buong oras. Sinabi niya kay Zenos na matutulungan siya dahil siya ang nagturo kay Sherlock kung paano maging mahusay na detektib. Nang excited na tinanong ni Zenos si Carmela kung totoo ang sinasabi niya, sumigaw siya ng bobo ng Hunyo na nagpasama ng loob kay Zenos. Samantala, sa mga slum, nagkakasama ang mga babae na mimiss si Zenos nang sabihin ni Sofia, Kinalinga at Lo Wei na umuwi na sila para makakuha siya ng aliw sa mga maruming damit ni Zenos. Bago makatawag ang mga babae ng masama, dumating ang isang lalaking butiki na si Zonda sa klinika na malubhang nasugatan. Nang makita siya, nag-alala si Sofia dahil siya pala si Zond ang kapatid niya. Nang makita siyang nag-aalala, iminungkahi ni Linga na dalhin si Zond kay Zenos. Pero nag-atubili si Sofia dahil ayaw niyang masira ang pagkakakilanlan ni Zenos. Pero pinaniwala siya ni Linga na magagalit si Zenos sa kanya kung mamatay si Zaan dahil sa kanyang pag-aalinlangan. Samantala, sa kanyang kwarto, inihayag ni Carmela na 13 taon na ang nakalipas, naganap ang isang misteryosong pagsabog. Bago ang insidente, si Goldran ay isang karaniwang mananaliksik, pero pagkatapos nito, bigla siyang sumikat bilang kilalang propesor sa Royal Hospital. Nang imungkahi ni Zeno na nakuha ni Goldran ang kanyang reputasyon sa pagpapagaling ng Fennel, tinanggihan ni Carmela ang ideya na nagsasabing ang isang tao na may katamtamang kakayahan tulad ni Goldran ay hindi kailanman makakapagbigay ng ganitong perpektong paggamot ng walang mga peklat o komplikasyon. Dito, naisip ni Lily na may ibang tao na nagpagaling sa Fennel pagkatapos ng pagsabog at si Goldran ay basta na lang kumuha ng kredito. Tungkol kay Bonds, malamang nakita niya ang katotohanan na nagpapaliwanag kung bakit patuloy na pinopondohan ni Goldran ang kanyang marangyang pamumuhay kapalit ng kanyang pananahimik. Inamin ni Zenos na hindi pa rin niya maunawaan kung bakit biglang nawala si Alfred, kaya iminungkahi ni Lily na baka nalasing si Bonds sa salusalo at aksidenteng naisip ang katotohanan kay Alfred tulad ng ginawa niya kay Zenos. Hinala niya na maaaring nagtatago si Alfred matapos malaman ang katotohanan o pinatahimik siya ni Goldran. Nang sandaling iyon, ininterrupt ni Cresson ang usapan para sabihin kay Lily na namimigay sila ng lollipop. Nang umalis si Lily kasama si Cresson, pinaghihinalaan ni Zenos na maaaring may kinalaman si Goldrin sa pagpapagaling ng Fennel sa pamamagitan ng pagkuha ng buhay ng mga nasugatan sa pagsabog. At kung nalaman ito ni Alfred, tiyak may balak siya. Nang sandaling iyon, napansin ni Zenos ang kaguluhan sa labas at nakita ang kanyang cuddle crew na nakikipaglaban sa mga gwardiya para makapasok. Nang mapansin siya, labis na humingi ng tawad si Sofia, ngunit inihayag na nasa panganib ang buhay ni Zonda. Nang makita ni Goldrin si Zenos na nakikipag-usap sa mga demi-humans, nagalit siya at sinabi na hindi siya patatawarin kung may koneksyon siya sa mga mababang nilalang. Sinabi ni Zenos na umalis siya at tumakbo kasama si Lily para tulungan ang kanyang mga kaibigan. Nang makita ito, nagbiro si Goldran at sinabi kay Cresson na huwag sirain ang kanyang buhay tulad ni Zenos, ngunit hindi siya pinansin at sinundan si Zenos na napagtanto na tungkulin niyang protektahan ang mga walang sala. Samantala, pinagaling ni Zenos si Zond at sinabi kay Sofia na hindi siya dapat makaramdam ng pagkakasala dahil natapos na ang kanyang misyon. Nang sandaling iyon, dumating si Cresson, ngunit nang makita niyang ganap na gumaling si Zond, nagsimula siyang magsisi sa kanyang desisyon hanggang dumating si Oumin at sinabi na humanga siya sa kanya kaya baka payagan na siyang mag-crack. Kinabukasan, sinabi ni Zenos ang lahat kay Becker at inihayag na minsang sinabi sa kanya ni Alfred na nahuli siya sa isang malaking aksidente
13 taon na ang nakalipas. Sinabi niya kay Oomin at Zenos na si Afrod ay tiyak na may ginagawa para sa eleksyon ni Goldrin na gaganapin bukas, kaya personal siyang pupunta para siguraduhin na hindi gagawa ng kalokohan si Afrod. Nang gabing iyon, nagdaos si Oomin ng farewell party para kay Zenos na mabilis na naging pity party ni Cresson habang umiiyak siya matapos malaman ang katotohanan tungkol kay Zenos. Nang lahat ay lasing na, nakita ni Carmela si Zenos na nakaupo mag-isa sa isang sulok at tinanong siya kung bakit siya mukhang malungkot. Inamin ni Zenos na sa buong buhay niya, tinrato siya ng mga tao na parang basura dahil sa kanyang pinagmulan, pero ang Oomen at Cresson ay may respeto sa kanya, kaya medyo malungkot siyang magpaalam sa kanila. Kinabukasan, dinala ni Oomen si Zenos sa opisina ni Becker, kaya maibigay niya ang liham tungkol sa kanyang guro. Gayunpaman, nang tingnan ang loob ng sobre, nagulat si Zenos habang si Becker ay nakatayo sa salusalo, napapalibutan ng grupo ng mga walang malay na tao, kasama na si Goldrun. Ilang oras ang nakalipas, sinalubong si Goldrun ni Lord Fennel na bumati sa kanya sa pagiging bagong direktor. Bilang tugon, pinasalamatan ni Goldrun si Fennel sa pondo na ibinigay niya para manalo. Nang umalis na ang aristokrata, naisip ni Goldrun kung gaano katagal siya umabot dito. 13 taon na ang nakalipas, nang pauwi siya, napansin niya ang isang pagsabog at nakita ang walang malay na katawan ni Fennel. Sa sandaling iyon, naisip niya na kung gagalingin niya ang isa sa 7 aristokrata na namumuno sa kaharian, magiging maayos na ang buhay niya. Kaya, walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang gamitin ang buhay ng ibang tao para pagalingin si Fennel. Sa kasamaang palad, nakita siya ni Von na ginagawa iyon, kaya napilitan siyang punduhan ang kanyang buhay. Nang sandaling iyon, dumating si Becker para batiin si Goldrun at inalok siya ng isang bote ng alak. Sa pag-uusap, sinabi ni Goldrun kay Becker na ang isa sa kanyang espesyal na estudyante, si Zeno, ay itinapon ang buong buhay niya para iligtas ang ilang demi-human na hindi katanggap-tanggap sa kanya dahil hindi pantay-pantay ang mga buhay. Sa kasalukuyan, nakatingin sina Zenos at Omen sa litrato na kuha 13 taon na ang nakalipas ni Bonds. Napansin ni Omen si Afrid at isang batang babae at nang makita siya sa litrato, nagulat siya. Samantala, nagising si Goldrin at nang makita ang lahat na walang malay, tinanong niya si Becker kung ano ang nangyari. Kaya, sinabi niya kay Goldrun na hinaluan niya ng laso ng alak at sa loob ng 2 oras, iinom siya ng tsaa kasama si Eren Jaeger. Naguluhan si Goldrun at tinanong si Becker kung bakit niya ginawa iyon at sinabi niyang 13 taon na ang nakalipas, nagsakripisyo siya ng mga inosenteng tao para iligtas ang isang maharlika. Si Ahmo Nakdam ay isang kaibigan at ang kanyang kasintahan na nawalan ng buhay dahil sa kanya. Habang naguguluhan si Goldrun, sinabi ni Becker na muling ginawa niya ang eksena mula 13 taon na ang nakalipas at pinilit si Goldrun sa isang imposibleng pagpipilian, iligtas ang sarili, iligtas si Fennel o iligtas ang mga tapat na tagasunod na nasa kanyang tabi. Nang marinig ito, nagmamakaawa si Goldrun kay Becker na bigyan siya ng antidote at bilang tugon, ininom ni Becker ang nakalason na alak bago sinabi kay Goldrun na maaari niyang iligtas ang kanyang buhay kung naniniwala siyang mayroon siyang antidote. Habang nagsisimula ng magpanik si Goldrun, sinabi ni Becker na nawawalan siya ng oras dahil kung magsisimulang mamatay ang mga tao, hindi na niya makukuha ang kanilang buhay. Tumayo si Goldrun at agad na sinimulang ilipat ang buhay ng kanyang nasasakupan sa kanyang sarili. Nang makita ito, sinabi ni Becker kay Goldrun na ang dosis ng lason niya ay mas mahina kaysa sa iba, na nangangahulugang maaari sana siyang nagligtas ng mas maraming tao gamit ang kanyang buhay. Ngunit tinawanan ni Goldrun ang ideya at sinabi na siya ay mas mahalaga kaysa sa ibang mga healer. Nang sandaling iyon, dumating sina Zenos kasama si Omen at Cresson at nang makita ang eksena ng krimen, bumigay si Omen. Tinanong niya ang kanyang tiyuhin kung bakit niya ginawa iyon at sinabi ni Becker na matapos niyang mawalan ng kasintahan. Siya ay punong-puno ng kalungkutan, ngunit nagpatuloy sa pamumuhay at pagligtas ng mga buhay dahil iyon ang nais ng kanyang babae. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang malaman ni Afrod ang katotohanan at sinabi sa kanya ang lahat bago siya nawala. Hindi niya kayang tiisin ang isipin na ang taong dapat niyang pakasalan ay pinatay. Gayunpaman, dahil wala siyang matibay na ebidensya laban kay Goldrin, inupahan niya si Zenos para makahanap ng Fred at kumpirmahin ang pagkakasangkot ni Goldrin. Matapos marinig ang paliwanag ni Becker, galit na itinuro ni Cresson na pinatayin niya ang hindi mabilang na mga inosenteng tao na walang kinalaman sa kanya o sa kanyang kasintahan, para lamang parusahan si Goldrun. Humanga si Zenos kay Cresson at pinaalala kay Becker ang tanong na itinataas niya kanina kung aling barya ang pipiliin niyang iligtas muna. Bilang isang healer, ibinigay ni Zenos ang kanyang sagot nang walang pag-aalinlangan na ililigtas niya ang lahat dahil ang pagprotekta sa mga buhay ang kanyang tanging trabaho. Sa sinabi niyang iyon, nagcast si Zenos ng healing spell sa lahat
at nagulat si Becker dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may nagpagaling ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Napansin ang reaksyon niya. Sinabi ni Zenos kay Becker na dahil wala siyang tamang edukasyon, ginagawa lang niya ang alam niya. Habang unti-unting nakakaramdam ng pagkakasala si Becker, sinabi niya kay Zenos na hindi niya kayang tiisin na umangat si Goldrun matapos pumatay ng maraming tao, kaya naging obsesyon niya ang parusahan siya. Ngunit matapos makita silang tatlo na desperadong nagliligtas ng tao, napagtanto niya na buhay pa ang espiritu ng kanyang fiancé at ngayon ay pinagsisisihan niyang sinira ang alaala nito. Nang magamot na ang lahat, sumigaw si Goldrun kay Zenos na iligtas siya. Ngunit sinabi niya sa matandang baboy na may dagdag na bayad ito na nagpagalit sa kanya, kaya't humingi siya ng tulong sa kanyang mga tauhan. Ngunit sinabi nila kay Goldrun na kahit na sila'y na-poison, narinig nila ang sinabi niya. Para lalo pang palalain ang sitwasyon, sinabi ni Fennel kay Goldrun na bawiin na niya ang suporta na nag-iwan sa kanya na nag-iisa. Kaya't sinabi niya kay Zenos na magbabayad siya at nagmamakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Ilang araw ang lumipas, bumisita sina Zenos at Omen kay Becker sa bilangguan. Sa presensya ni Krishna, inamin ni Becker na hindi niya kailanman balak na mag-poison ng sinuman. Ang orihinal na plano niya ay paralisahin ang lahat at takutin si Goldrun na akalaing siya'y na-poison upang umamin siya sa kanyang mga krimen. Ngunit dahil sa lahat ng na-poison, naniniwala si Becker na malamang na si Afrod ang nagbago ng kanyang gamot na naging nakamamatay na lason. Nang marinig ang panig ni Becker, tiniyak ni Krishna kay Oman at Zenos na sisikapin niyang bawasan ang sentensya ni Becker kapalit ng mga shot mula kay Zenos. Nang maayos na ang lahat, humarap si Zenos upang umalis nang sabihin ni Becker na naniniwala siyang namatay si Afred sa insidente, na nangangahulugang ang taong nakatagpo niya ay ibang tao na gumagamit ng pangalan ni Afred. Inamin ni Zenos na pareho ang iniisip niya at sinabi ni Becker na mag-ingat dahil maaaring habulin siya ng impostor na ito para sirain ang kanyang plano. Nang gabing iyon, isinumpa ng gabay si Zenos dahil sa muling pagsira sa kanyang plano at nagsimula ng magtrabaho sa isang bagong plano. Sa pagkakataong ito ay si Zenos ang target. Sa tingin mo ba ay makakaligtas si Zenos sa atake ng gabay? Magkomento ng heal kung gusto mong malaman kung ano ang susunod. At tulad ng dati, mag-like at mag-subscribe para sa higit pa.